Magandang araw sa atin lahat mga insan. Reaction insan po. Muling nagbabalik. Ang ganda naman ng ating bakasyon ngayon at medyo mainit-init ang ating pag-uusapan ngayon mga insan. No? Kung napanood nyo yung ginawa ni Vice Ganda na pagmamak niya sa dating Pangulong Digong Duterte. Samot-sari po ang mga lumalabas na komento at reaction ngayon patungkol dun sa ginagawa niya o sa ginawa niya. Maraming natuwa, syempre yung mga pabor sa kanila, lalong-lalo na yung mga galit sa mga Duterte, tuwan-tuwa yun. Even nga si spokesperson ng Malacanang, si Auntie Claire, na pariak. At yung kilalang makakaliwang grupo, yung medyo ngiwi, mga insan, nagpasalamat pa sa ginawa ni Vice Ganda. So talagang sobrang naging mainit na talakayan yung nangyari po na yun sa concert ni Vice Ganda dahil sa pagmamak niya po kay dating Pangulong Digong Duterte. Hindi lang kay dating Pangulo mga insan, maging yung presidente, minak niya rin doon. Napagtawanan din pati din daw si Senator Marcoleta. Mga insan, hindi ko na po nakita yung kay Senator Marcoleta. Ang nakita ko lang po kasi lalo nang doon sa mga nagre-react is yung kay Digong Duterte at kay PBBM. So hati yung mga opinion Siyempre mas galit na galit talaga diyan yung mga DDS kasi nabanggit din yung pangalan na DDS doon mga insan. At syempre kaya sila nagagalit, hindi naman natin maitatanggi yun sa kanila, kaya sila nagagalit syempre dahil ganun yung pagpapahalaga at pagmamahal nila kay dating Pangulong Digong Duterte. Disclaimer lang mga insan baka sabihin nyo isa rin ako sa mga member ng DDS. Wala po akong grupo na DDS o kasama sa grupo ng mga DDS. Hindi ko ang reaction video ko rito is lagi kong naipagtatanggol yung mga Duterte, DDS na ako. Sadyang naniniwala lang po talaga ako mga insan sa galing nilang mamuno. Doon po ako. Hindi po ako doon sa personal nila kahit naman si Digong Duterte noon napagsasabihan ko na ba naman yan, napakapalamura. Pero yung performance, yung trabaho niya po sa panunungkulan niya sa pagsiservisyo sa mamamayan, doon po ako sobrang saludo at mahal na mahal ko po doon si former President Digong Duterte. Lubos po ang paghanga ko doon mga insan. Kanya-kanya naman po tayong paniniwala, kanya-kanya po tayong opinion patungkol sa pamumuno niya. May ilan po na nagagalit dahil nga doon sa sinasabing war on drugs, dahil wala naman pong due process, 'di ba, na ginagawa daw doon sa mga biktima at puro maliliit lang daw yung biktima. Hindi nila nakikita na may mga malalaking pangalan din doon mga insan na naresolba o nasama doon sa pagkakahuli. Yung iba pa nga tegi mga insan. So parang lumalayo na tayo sa topic natin, pero bago tayo magpatuloy insan kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel mag-subscribe ka naman, libre lang po yan at walang bayad. Isang like at saka isang subscribe lang yan mga insan, napakasarap sa pakiramdam yan. So ito nga mga insan, alam ko namang marami sa inyo ang nakapanood na doon sa ginawa ni Vice Ganda. So may magsasabi dyan, galit ka ba insan o reaction insan dahil sa ginawa ni Vice Ganda? Oo, galit ako doon sa ginawa niya dahil unang-una, concert yon, dapat kasiyahan lang yung tawanan, sayawan, ganyan, sayawan, kantahan, yun ang gawin kasi concert Pero ipinasok pa nila yung politika para lang pagtawanan, pagkakitaan. Sabi nga ni Boss Dada, naningil ka ng bayad, naningil ka ng entrance fee para pag-usapan yung issue ng pamahalaan ng politika. Di ba? Para sa akin nun mga insan is napaka sablay nun dahil ibang usapin yan Lalo na dun yung sinasabi ni Vice Ganda na mag-jet ski. Oo, nabanggit yun dati ni former President Digong Duterte na mag-jet ski siya papunta doon sa pinag-aagawang teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Ano yan mga insan usapin ng usapin ng soberanya yan. Akala naman nito mga kritiko na to, kung sakaling gagawin ng presidente na pumunta nga doon at harapin yung mga Chinese vessel, mga sundalo ng China, hindi magkakaroon ng digmaan. Kasi syempre presidente yung pupunta roon di ba? Tapos gigiriin ng mga sundalo ng mga China, may sandatahang lakas din ng Pilipinas. So ano mangyayari? Baka mauwi tayo sa digmaan. Tingin ba natin mananalo ang Pilipinas sa China? Di ba? Makitid lang ang utak
mga insan, ng mga tao na nagsasabing, di mo naman tinupad yung sinasabi ni, malayo kasi yun. Malayo yun sa gustong mangyari ng Presidente Digong Duterte noon. Ang gusto niya, kaibiganin lahat ng mga nasa malalapit na bansa, maging kalaban man yan ng sabihin na nating kapatid natin na sabi, di ba, Amerika daw is yung kapatid natin na magtatanggol sa atin. Di ba, kahit sabihin, kalaban pa nila yan, kakaibiganin yan. Enemy to nan niya Di ba, dapat lahat kaibigan ng ating bansa. Hindi natin kailangan ng kalaban, mga insan, lalo na kung yung bansa natin hindi naman ganun kalakas pagdating sa militarisasyon. 'Di ba? Napakahina po natin. Kaya syempre, kailangan kaibiganin natin lahat para din naman yan sa ekonomiya. Kaysa naman pumasok tayo sa isang gulo na hindi naman talaga natin mapagtatagumpayan. So balik tayo dun sa issue na ginawa ni Vice Ganda. Tama ba yun? Para sa akin mga insan, hindi po tama yun. Dahil unang-una, isang 80 years old na Pangulo, dating Pangulo, di ba? Sa pilitang dinakip dito sa Pilipinas, dinala doon sa The Hague, Netherlands, sa lupang banyaga, nakakasama ng loob nyo na hindi na nga maayos, hindi na nga tama yung paghuli sa dating Pangulong Digong Duterte at pagpapakulong doon sa The Hague, Netherlands, pinagkakitaan mo pa dyan sa concert mo para lang pagtawanan ng maraming tao. Di ba, siyempre maraming maiinis. Ipagpalagay natin mga insan, ikaw na nanonood sa akin ngayon, o kahit si Vice Ganda, yung nanay niya na mag-80 years old din, gawing katatawanan ng isang grupo, di ba? Tapos mapapanood niya. Ano po kaya ang mararamdaman ni Vice Ganda pag nangyari yun? Di ba? Kami nga, ako personally, mga insan, naapektuhan nga ako doon. Medyo dismayado ako doon sa ginawa ni Vice Ganda, doon sa pagmamak niya kay dating Pangulong Digong Duterte. Hindi ko naman sila kaano-ano. Medyo kumurot sa puso ko, medyo nasaktan ako. What more, yung mga kaanak. Di ba? Kapatid, apo, anak. Di ba? Ano mararamdaman nun sa ginawa niya? Di ba mga insan? Kaya pagkatapos ng ganyan, di ba? Pagkatapos ng ganyan, ano gagawin niya? Hihingi ng sorry. Di ba? Doon lang ba matatapos yung sorry? Doon lang ba? 'Di ba? Tapos uulitin mo na naman like yung ginawa mo dati kay Jessica Soho. 'Di ba? Pinagtawanan mo rin sa concert mo. Tapos bandang huli nakita mo, nandudoon ka sa estasyon kung saan presidente si Ma'am Jessica Soho. 'Di ba? O ano ginawa mo? Na sobrang kaiiyan mo, 'di ba? Di lunok pride ka ngayon at humingi talaga ng personal na sorry kay Jessica Soho. 'Di ba? Hindi natatapos diyan, mga insan. Sabi nga, bilog ang mundo O sabihin na natin ngayon nakakapabor ka. Ikaw yung nakakapabor diyan. Paano pag umikot ulit yung umikot ulit yung mundo at ikaw naman yung nasa ilalim, sila naman yung nakakapabor. Paano kung gawin sa iyo yan? 'Di ba? Naaalala ko nga, mga insan, kung natatandaan nyo pa, 'di ba? May nangyari kay Bong Navarro, yung kinasangkutan niya kay Cedric Lee at saka yung kay Denise Laurel. Basta yun mga insan, 'di ba? Medyo maselan yun Basta yun na lang, 'di ba? May nangyari kay Bong Navarro. Tapos nung nakabalik sa Showtime, merong isa doong audience na magpapabati sana. Tapos ang pangalan Cedric, inawat nga yun ni Vice Ganda. 'Di ba, para hindi na mapag-usapan yung issue ni Bong Navarro, para hindi na gawing katatawanan pag-uusapan, 'di ba? Ganun niya nga protektahan si Bong Navarro noon. O 'di ba? Na katrabaho niya lang 'yun Paano pa ang mararamdaman niya kung mismong pamilya niya na yung tatarantaduhin, yung gagawing katatawanan? 'Di ba masakit sa kanya 'yun, mga insan? So, ano ang pakiramdam naman ngayon ng mga taong malapit kay Digong Duterte, lalo na sa pamilya niya, sa mga kaanak niya? Di ba? Masakit yun na pagtatawanan mo yung sitwasyon. Totoo, mga insan, naiinis ako kay Vice Ganda sa pinagagawa niya dahil dito ko mas napatunayan kung gaano pagiging plastic ni Vice Ganda at pagiging pera-pera na lang ang usapan. Di ba? Naalala niyo mga insan, birthday celebration niya sa GGB niya sa Gandang Gabi, Vice. Sino naging guest niya noon? Si Digong Duterte, 'di ba? At doon pinahayag niya na sobrang bilib siya at hangang-hanga siya
kay Digong Duterte. So ibig sabihin ba nun yung mga insan, yung mga pinagsasabi ni Vice Ganda doon sa show niya noon is kaanuhan lang, kaplastikan lang, dahil lang yung sa show, dahil lang sa gusto nilang kumita ng pera, o aminin na natin sa hindi, aminin Manila sa hindi mga insan, pinagkakitaan nila yun. Diba? Show niya yun, diba? May sahod yun, may advertisement, may income na pumapasok, pinagkakitaan niya si Digong Duterte noon. Sobrang papuri niya. Tapos ngayon ulit, mga insan, yung sitwasyon ni Digong Duterte na sa pilitang dinala doon sa The Hague, Netherlands, sa ICC, at yung pangako niya noon na yung sa jet ski, patungkol sa jet ski, ginawa niya katatawanan. Pinagkapirahan niya na naman. 'Di ba? Ginatasan niya na naman. So doon mga insan, nakakapikon. 'Di ba? Maraming nagsasabi, si Makagago, napanood ko yun sa kanya, na dapat intindihin na lang daw si Vice Ganda dahil ganyan daw yung crap niya. Pero palagi na lang ba siya iintindihin? 'Di ba? Palagi na lang ba mag-a-adjust sa kanya? Nakita niyo naman kung yung pagpapatawa niya. Sino lagi yung tinatakil niya? Tao. 'Di ba? Tao na pipintasan niya, pagtatawanan niya yung pagkatao. 'Di ba? Pagka hindi niya nagustuhan, sisitahin niya. Pero pag sila naman yung ginanyan, pabiktim na kaagad. Di ba mga insan? Lagi na lang makakapabor sa kanila. Pag sila yung natatamaan, pabiktim na kaagad. Natila mo anghel, di ba? So napaka-unfair nun, mga insan. Kahit kailan, hindi nakakatawa ang sitwasyon ng isang tao na alam naman natin na pinagtulong-tulungan lang at illegal yung ginawa. Ginawang pag-aresto, mga insan. Tama si Boss Dada. Ako sangayon ako kay Boss Dada doon sa sinabi niya sa kanyang vlog, mga insan. Napanood ko rin po yun kahapon ito nung isang araw. Sinabi ni Boss Dada doon na lahat ng mga nagagalit kay Tatay Digong Duterte o kay Digong Duterte, siyempre tatay na ng bayan niya, kaya Tatay Digong Duterte talaga. Yung mga durugista, magnanakaw, mga adik, mga gamblers, lahat ng mga gumagawa ng illegal ay galit yan kay Tatay Digong Duterte. Mga mayaman ng mga negosyante na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Mga politiko na kurap na hindi nagawang mangulimbat ng napakalaki nung panahon ni Digong Duterte. Mga gumagawa ng kabalbalan sa entertainment industry kaya napapasara yung kanilang istasyon dahil sa maling sa mga kaso o paglabag na ginawa, 'di ba? Maraming nagsasabi, kahit sinabi din ito ni Boss Dada sa vlog niya, 'di ba? Na kaya ba galit si Vice Ganda hanggang ngayon di siya maka-move on dahil naipasara ni Digong Duterte yung ABS-CBN noon, 'di ba? Dahil sa pangunguna yan ni Senator Marcoleta, 'di ba? Kaya napasara. Maraming doon na sinasabi nila, lalo to sila Vice Ganda, na kawawa naman yung nawalan ng trabaho sa pagpapasara nila sa istasyon. Ang tanong din naman diyan, paano naman yung inabuso, 'di ba? Inabuso di umano ng istasyon na bigla na lang tinatanggal, na walang abiso, yung mga matagal nang nagtatrabaho na hindi man lang binibigay yung mga benepisyo, 'di ba? Paano naman 'yun? Mga insan, kinalimutan na lang ba nila yun? Tanong nga ni Boss Dada ano ba ang ginawa mo dito ni Vice Ganda doon sa mga taong pinagtatanggol nila na nawalan ng trabaho? Binigyan niya ba naman yun ng kahit na ayuda? Binigyan niya ba naman yun ng ng pera mula doon sa milyon-milyong kinita niya sa istasyon? Diba? Yun ang tanong sa kanya. Meron ba siyang ginawang ganun? Dahil pinagtatanggol niya nga. Diba mga insan? At isa pa talaga, doon sa hindi ko nagustuhan, doon sa ginawa ni Vice Ganda, mga insan, is parang ginamit niya lang yun Ginamit niya lang yung issue o yung pagmamakay Digong Duterte para mapag-usapan ulit yung kanyang pangalan. Para sa akin yun mga insan kasi hindi na siya ngayon, hindi na siya nababanggit ngayon. Hindi na umaugong yung pangalan niya. Kahit yung It's Showtime, hindi na maugong dahil tinatalo talaga sila ng Itbulaga. Dahil napakaganda ng Daklones ng Itbulaga. Mas sumisikat yun ngayon.
Hindi sila napag-uusapan. At ito ngayon, nagiging trending at napag-uusapan na naman sila. Di ba? Hindi ba inisip ni Vice Ganda na nakinabang siya sa lahat ng ginawa ni former President Digong Duterte? Isa-isahin natin mga insan. Pumupunta naman siguro si Vice Ganda doon sa kanyang jowa o sa asawa niya sa probinsya noon, di ba? Hindi niya ba dinadaanan yan? Yung mga highway dyan na proyekto ni Digong Duterte? Kahit doon na lang sa lisensya nila eh. Hindi ba nila na-appreciate doon na 10 years na yung validity ng lisensya, maging nung passport nila? Hindi ba nila Hindi ba nila nararamdaman yun na 10 years na rin yung validity nun? At bukod pa diyan, mga insan, si Digong Duterte sa tunay na nagpapahalaga at nagmamahal sa LGBTQ. In fact, marami ang vlogger, napanood ko lang din to mga insan, taga Davao na vlogger, sinabi niya 2012, 'di ba? Nagkaroon ng help desk sa munisipyo ng Davao City para sa mga LGBTQ. Ganun pinapahalagahan ang mga LGBTQ doon. Ganun minamahal ni Mayor Duterte, Digong Duterte, nung mayor pa siya doon sa Davao. 'Di ba? At sinabi niya naman 'yun ni Digong Duterte mga insan doon sa programa noon ni Vice Ganda na mahal niya at mahalaga sa kanya yung mga LGBTQ, nire-respeto niya. Pero yun ang hindi ko naintindihan mga insan. Bakit nagawa yun ni Vice Ganda na imak yung taong dating sinabihan niya na gustong-gusto niya at pinupuri niya ng gusto? Di ba mga insan? So ibig nga sabihin yun, babalik ulit yung katanungan ko kanina. Kaplastikan lang ba yun yung pinakita niya? Yung papuri niya noon, kaplastikan lang ba yun? At eto ang mabigat na tanong dyan mga insan. Dahil ba sa pera? Totoo ba yung sinasabi ng ilang vlogger na binayaran ka, Vice Ganda, para gawin yan? Katatawanan si Digong Duterte, yung sitwasyon niya, yung imak siya dahil binayaran ka? Tanong lang naman. Kasi ako, wala akong ibang maisip mga insan eh. 'Di ba? Sa dami-dami ng mga pwedeng itakil diyan, sa dami-dami na pwedeng isama diyan kung gusto man nilang magsama ng mga katatawanan na mga tao diyan. Ang daming mga viral na pinag-uusapan diyan. Bakit si Digong Duterte, mga insan? Kasi ang naiisip ko lang diyan, pag ang tinapik mo talaga si former President Duterte o mga Duterte, talagang nagbo-boom yung views eh. Nagbo-boom at pinag-uusapan eh. Kaya ngayon, 'di ba? Sa paninirang ginawa niya, sa pamamak na ginawa niya, pag ginawa niya katatawanan, 'di ba? Mas lalo na siyang pinag-uusapan at sikat ngayon. At ang dami na ngang gustong i-boycott kung ano man yung niya eh. Kung ano man yung mga ini-endorse niya eh. Dahil sa sobrang inis ng mga tao eh. 'Di ba? Yun yung iniisip ko, mga insan, kung hindi dahil sa pera, ano pala ang dahilan? Kasi sa concert, ayan, ang mga insan isa na rin sa mga magpapatunay dyan na pera-pera lang yan. Yung sa concert nga lang, di ba? O, magkano yung ticket na ibabayad mo dyan? Magkano yung kikitain mo dyan? Di ba? O, yung mga views na kinamit nung, siyempre, papalabas yan sa mga nyo eh, sa mga platform ninyo, yung views na makukulimbat niya, makukuha niyan, yung kikitain niyan. Di ba? At isa pang katanungan dyan, mga insan, totoo ba? Napakawala ka ng gobyerno. Kasi marami nagsasabi dyan, mga insan, na hindi naman gagawin yan ni Vice Ganda kung hindi yan nabayaran ng isang politiko. Kasi balita natin, mga insan, sabi, di umano, na isa na sa co-owner ng stasyon nila, yung pinag-e-area ng ABS, ng Showtime, is si Martin Romualdez na matinik o matinding kalaban ng mga Duterte. Tanong lang naman mga insan, 'di ba? Baka ba o totoo ba na binayaran ka? 'Di ba? Kasi kung iisipin natin mga insan, napakaganda ng timing na ginawa niya na pagtawanan si Digong Duterte. Kasi umiinit na naman yung issue ngayon tungkol doon sa budget, sa nakaraang budget na sabi nga ng isang kongresista sa kanyang privilege speech, yung budget daw na yun, yung pinakakurap. 'Di ba? Pinakakurap na budget daw yun. Noong taon na yun sa history o sa kasaysayan ng Kamara.
Hindi kaya yun din ang dahilan kung bakit para maliis na naman yung usapan? Ewan lang natin mga insan ha, sila lang din ang makakasagot niyan. Pero para sa akin, kung tatanungin nyo ako kung masama ang loob ko o masama ang loob ko sa ginawa ni Vice Ganda. Dahil para sa akin eh, hindi po talaga tama yun. At syempre marami din naman ang magsasabi dyan. No, bakit naman ikaw? Binibira mo rin sa channel mo si BBM, sila Claire Castro, sila Hontiveros at iba pang mga government official. Oo, mga insan, aminado ko dyan. Binibira ko hindi yung pagkatao nila. Binibira ko mga insan, yung mga maling ginagawa nila. 'Di ba sa pamamalakad nila, sa pamumuno nila. 'Di ba? Sablay na sablay yung nakikita ko. 'Di ba? Kung kayong mga dilawan diyan, pinklawan, at saka itong mga loyalista nito, bilib na bilib kayo sa sinusuportahan nyo. Pues ako hindi. Hindi ako bilib. Kaya nga inaano ko sila eh. Binibira ko sila sa channel ko is para maramdaman nila na, uy, teka lang, mayroong hindi nagugustuhan yung ginagawa natin. Sablay ba siguro to? Totoo naman sablay. Dahil hindi naman para sa pangkalahatan yung ginagawa nyo. Para lang yan sa iilan. Hindi katulad ni Digong Duterte na naniniwala ako lahat ng naging proyekto niya ay kapakipakinabang para sa lahat at hindi ng iilan lang. So mga insan, yun lang at maraming salamat sa inyong panunood. Daway, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-update ka lagi sa ating mga video. So paalam mga insan, hanggang sa muli, ingat po kayo palagi.